Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin ito pong balita na si Representative Saldico ito po Bicol Party List po ito mga tambay ng Ako Bicol Party List ay bigla po nagkasakit mga kababayan, bigla nagkasakit yata at nasa Amerika pa nagpagamot mga kababayan. Unbelievable, napakarami pong ospital sa Pilipinas, bakit po biglang sa ospital ng Amerika nagpagamot mga kababayan, bakit kaya? Ito po, komentuhan po natin itong balita, nakapagtataka mga kababayan. Palibase, sumingaw kasi ang baho, mga tambay. Ang baho kasi ay umalingasaw. Kaya kailangan magpagamot sa Amerika. Ganun po ba? Ito po ang balita, mga kabayan. At komentuhan po natin. Amerika, si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico na nakakalagkad ang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl, no? Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Atty. Princess Abante, ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Ko ng bansa, pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy natin na hinihintay na makuha ang impormasyon kung kailan nga ba umalis ng Pilipinas si Ko at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw o oras ay makukuha natin ang mga sagot siya. Walang kaalam-alam na detalye sina Congressman Abante? Cheryl, kasi sa paggulong nitong investigasyon ng Infrastructure Committee ay talagang hinahanap nga ang ilan sa mga nauugnay sa mga naging proseso ng budget noong 2025. Kaya naman medyo hindi naman kinagulat ng ilan, no, na kasama nga dito si Representative Ko, pero nung hinahanap na ay hindi nga natin talagang nasiguro kung nasa na siya noong mga panahon na yon. Pero may mga tala tayo dito, no, na meron siyang pagliban. Ilang beses ito, no, may reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, at excused 7 times sa ilang naging sesyon ng Kamara. So, sino bang in charge pagdating sa attendance ng mga congressman? At kagaya niyan, di ba, meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Okay. Meron dito absent without notice thrice. Thrice, 3 beses. Tapos, yung excused, pag sinabing excused, di ba dapat nandoon sa loob ng Kongreso yung congressman at nagpapa-excuse lang? Tama ka dyan, Cheryl, no? Pero kasi itong mga naging pagdinig nitong mga nakaraan ay talagang hindi natin nakita. Si Representative Zaldico, kahit sa mga plenaryo, nahirapan tayo na hanapin siya at makuna ng sagot dito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay tataka ng mga kasama din natin sa media kung yan naging attendance, paano ba naging proseso, at syempre kung ano na nga ba ang ina-aksyon na ginagawa ng Kamara para malaman sa mga pangyayari dito kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Anong sabi sa opisina ni Congressman Ko? Sinubukan natin makuha ang kanilang mga pahayag, Cheryl, pero wala itong mga sagot. Kaya naman kanina sa press conference ni Atty. Princess Abante ay sububok na tayo na makakuha ng sagot at ng kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si Representative Ko. Okay, so sinabi ni attorney, so nag-promise si Attorney Abante na maglalabas sila ng detalye. Kasi, di ba, if a file yan hindi sila basta-basta pwedeng lumabas ng bansa. Kailangan may approval yan. Sino ba ang nag-a-approve? Gaano katagal siya pinayagan or ano ang nakalagay doon sa kanyang travel clearance na gaano siya katagal mawawala? Tama ka dyan, Cheryl. Kaya nga sabi naman ni Atty. Princess Abante, no, mayroon naman mga dokumento at even yung mga medical papers na kinakailangan daw. Pero hindi pa ito nakukuha. Kaya kahit ang sakit na iniuugnay nga sa paglipad ni Representative Ko sa Estados Unidos ay hindi pa rin natin nalalaman hanggang sa ngayon at patuloy nating hinihintay. So pero it's confirmed na it's for health reasons?
Tama, Cherry. Tama. Alright, so well, patuloy na lang. Yan mga tama, health reason mga kabayan. Bigla nagkasakit. Ganun po talaga eh. Ganun po talaga. Pagka nabubunyag na po, bigla po nagkakasakit. Di ba? Ganyan po ang mga sakit ng mga politiko, mga tambay. Pagka po nabubunyag na, ang mga aligasyon, ay bigla po nagkakasakit. Yung iba nga po na house arrest pa, di ba? House arrest, saka hospital arrest. Yeah. Kaya lang nakapagtataka mga kabayan, no? Kung talagang malilinis itong mga politiko na ito at wala pong bahid, anomalya at korupsyon, bakit ka biglang tatakbo nang walang kaabog-abog mga kabayan at hindi ka nagpapaalam? Samantalang ikaw ay sinasabi na isang politiko na lingkod bayan ng ating bansa na kailanman lagi sinasabi nila, lalong ito si Saldico, na siya ay maayos maglingkod dahil nung mga nakaraang buwan at syempre nung mga nakaraang taon kung magpahayag yan, nagigil po yan. Dahil ang Vice President, lagi sinasabi niyan, pag humawak ka ng confidential fund na hindi mo inayos ang paghawak, ay isang corruption daw po yun. Samantalang pagdating sa kanya, mga kabayan, saka dyan po natin makikita yung pagkakaiba. Ang Vice President sumasagot. Sinasagot niya po ang issue. Di ba? Nakita niyo po, hindi niya po tinakasan yung issue. Kahit po siya ay nagpupunta sa ibang bansa, ang Vice President, ay may reason po siya kung bakit po siya nagpupunta na ibang bansa. Dahil yung tatay niya pinatapon. Pinatapon ng walang due process, di ba? Kidnapping ang lumabas. Pero ang Vice President, mga tambay, lahat ng issue, sinasagot niya. At nasa tamang proseso. Di ba? Kaya nga dinala niya sa tamang proseso eh. Pero ito po si Saldico, mga tambay, hindi pa nag-uumpisa yung tamang proseso, lumipad na. Nahandyan ang ospital sa ating bansa. Bakit hindi ka muna dyan nagpagamot? Nahandyan. Meron tayong international hospital sa ating bansa. Meron tayong St. Luke's. At napakaraming magagaling at mamahaling ospital sa ating bansa. Bakit sa Amerika kapag lumipad? Sa bagay, ubod ka ng yaman. Siyempre, ang mga politikong mayayaman, na ubod ng yaman, talagang lilipad sa Amerika yan dahil napakaraming pera yata nila. Di po ba? Dahil mga bilyonaryo yata sila. Hindi po ba? At bigla pong nakapagtataka dahil po napakarami pong ebidensya na ilalabas ng Kongreso. Lalong-lalo po si Representative Toby Tiangco. Nakapagtataka. May hawak na USB. At nagsasabi po, mga kabayan, at isa doon sa pasasabugi ni Toby Tiangco sa Kongreso, mga tambay, yung ginawa po nilang budget ng 2025, mga kabayan. At lalong-lalo yung ginawa nila dito po sa budgeting natin, di ba? Sa BICAM, yung sa Bicameral Conference Committee Report. Grabe po yan. Diyan po nila ginagawa ang lahat, mga kababayan. At marami pong involved dyan, mga kababayan. Wala pa ang ulo, mga kababayan. Mga kanang-kanang kamay pa lang ang nasa hot seat. Nakita niyo po bang binabanggit pa ngayon ang ulo, yung pinakaulo ng House of Representatives? Hindi po ba? Hindi pa, mga kababayan. Nakasave pa. Sinesave pa nilang ulo. Nahandito pa lang po sa mga galamay, sa mga kanang kamay, kaliwang kamay. Hindi po ba? At mga kababayan, hindi lang po si Saldico ang nagkakasakit dyan at magkakasakit. Maraming magkakasakit dyan sa Kongreso, sa House of Representatives. Lalo-lalo na po, pagka yan po ay naimbestigahan pa ng Blue Ribbon Committee. Yang investigasyon po na hinahanap po si Saldico, ay nahandyan pa lang po yan sa kanilang Quadcom. Sa Kongreso pa lang po yan. Yung investigasyon nila. Tumakas na. Biglan, hindi natin masabi kung talagang sadya ba tumakas o nagkasakit daw umano, mga kababayan. Unbelievable. Bakit bigla nagkasakit si Saldico? Nung pasabugin po. Nung pasabugin po ang issue ng pera ng Pilipinas na kontrolado nila. Dahil tama po ang Vice President Kontrolado po nila ang pera na 2 tao
nung panahon siya ay DepEd Secretary. Hindi po ba? Si Saldico at ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Tama po lahat ng sinabi ng Vice President. Sila ang kumukontrol at sila po ang naglalagay ng malalaking numero sa gusto po nilang ilagyan. Katulad po ng party list na labag po yata sa kanilang rules. Dahil may rules po. May rules po ang Kongreso ayon kay Congressman Toby Tiangco. Kung hindi raw po siya nagkakamali, ang dapat lang daw po na pondo ng isang party list ay 100 to 150 million a year, mga kababayan. Hindi po ba? Ngayon, bigla pong lumobo ng mga ilang taon noong 19 Congress, lumobo ang pondo ng party list ng dalawa. Dalawa pa lang yung sinabi. Dalawa pa lang yung sinabi ni Congressman Toby Tiangco. Hindi pa niya po binulgar yung party list nung tambaluslos, yung tingog, 'di ba? Yung tingog party list ng speaker. Hindi po ba? Kung how many billions din po ang nilagay. Pero sa rules ng Kongreso, ng House of Representatives, ay 100 to 150 million ang bawat party list na po pwede po nilang maging pondo sa isang taon. Mga kababayan, napakalaki, no? Party list pa lang. Gano'n na po kalaki ang kanila pong rules o sinasabing yun yung kanilang batas sa Kongreso. Pero, nagtaka po tayo dahil binulgar nga po ni Congressman Toby na itong dalawang party list na binanggit niya na magtsuhin yung isang party list po ng BHW ng kanya pong pamangkin, mga kabayan ng BH na si, I think, ano ba pangalan nung niya, na-mention na po natin yan yung party list po ng kanyang ng kanyang pamangkin, di ba? I think ko rin po yun ang party list po na yon. Ay grabe po. How many billions din po mga tambay ang nailagay po ron doon sa party list na yon ng BHW party list. Billion! Samantalang 100 to 150 million lang po ang allowed po hanggat maaari sa party list. Yung party list po ni Representative Saldico ay how many billions din po ang nailalagay sa kanyang party list ng Ako Bicol party list. Nakita niyo po yung anomalya. Grabe po sila. Yung mismo, pati po ang kanilang batas o rules sa party list ay hindi nasusunod pagka po sila na ang gumagawa ng budget. Sila na po ang nasusunod. Yung mga politiko na po, hindi na, pati po ang kanilang mga batas o rules ay hindi po nila sinusunod. Pero, pagdating po, diyan po tayo magtataka mga tambay. Talagang tama ang sinabi ng Vice President na kontrolado po nila ang pera. Kaya po magtatakbuhan po talaga ito. Dahil nga po, ang ginagawa po nila mula nung 19 Congress ay napakarami pong korupsyon umano at paglabag sa batas ng pera na hinahawakan nila galing sa atin, mga kababayan. Marami po yan. Maraming kaalyado po ang speaker at marami pong kaalyado yan. Kaya po pagka yan ay sinilip at sana'y silipin po ng Blue Ribbon Committee ang budgeting na ginagawa po ng Kongreso, lalo-lalo po yung pumutok ng 2025 national budget na naisingit nila yung mga blanco na sinasabi po ni Atty. Ungab ay nagkakaroon na po ng linaw at katotohanan ngayon. Sana po imbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee dahil 241 billion po ang naisingit po nila dyan umano ayon mismo kay Atty. Ungab. Ngayon po, dyan po magkakaalaman mga kabayan. Hindi lang po si Saldico ang involved dyan sa kaperahan natin mga kabayan, lalo-lalo sa ginawa nila sa Bicameral Conference Committee report na pinirmahan ng Pangulo sa GAA na naging gago mga kabayan. Kaya magkakasakit po silang lahat ngayon. Magkakasakit po yan. Pagka po naumpisahan na po imbestigahan yan ng seryoso at talagang malalim na investigasyon ang gagawin ng sana ng Blue Ribbon Committee. Sana
o imbestigahan po yan, yung maanumalya. Dahil dyan po nag-uumpisa ang budgeting. Ang budget po na talagang dinadala po sa mga bayan natin, sa probinsya natin, sa ating mga distrito, lalong-lalo po yung umuugong na issue ngayon na laganap at systematic na korupsyon. Flood control pa lang yan. Wala pa yung mapagawain nating karsada dyan at tulay at marami pang iba ay dapat din po masilip yan. Napakarami pong sisiliping korupsyon. Ito pong gobyerno ng binagoong Pilipinas, mga kababayan. Kaya po, hindi po ba kayo nagtataka? Halos lahat ng inai-involve sa korupsyon ay bigla pong tumatakbo ng Amerika. Sino na po ba yung tumakbo ng Amerika, mga kababayan? Na-involve din po sa anomalya. Hindi po ba hindi na umuwi? Hindi na po umuwi yung yung dating chairman ng COMELEC, ni COMELEC chairman dati, di ba, si Andy Bautista? Hindi na po umuwi ng Pilipinas, di ba? Dahil nasasangkot din po sa anomalya. Ito kaya si Saldico, mga tambay. Uuwi pa kaya ng Pilipinas ito? Nagtatanong lang. Haharapin niya kaya ang napakalalaking numero ng pera, mga kababayan, na nailalagay sa kanyang party list. Party list pa lang yan, ha? At kung saan niya dinala yung napakalalaking pondo ng kanyang party list, mga kababayan, na nilalagay sa kanyang party list. Ganon din po sa party list ng kanyang pamangkin na I think yung BHW party list, mga tambay. Nakita niyo po, mga tambay, yung interest nila. Kaya sila ay gusto maging politiko. Dahil nga po, nagkakamal ng isang damukal na pera ng taong bayan ang kanilang mga opisina. Party list pa lang yan, mga kababayan. Kaya dito po, mga tambay, kay Saldico, marami po involved dyan. Lalo-lalo po, yung natalo po na congresswoman, si Stella Kimbo. Kasama rin po sa mga ganyan usapin po yan, si Stella Kimbo, kung hindi nyo po kung natatandaan nyo po. At syempre po, sa Senado, umuugong din po sila dating Senador Grace po. Kasama rin po yan sa mga BICAM, mga tambay. Lalo-lalo po sa budgeting. Di po ba? Dahil po, dalawa po yung kongreso na po yan. Talagang sila po nagbabudget ng ating pera. Taon-taon, ang Senado at ang House of Representatives. Marami pa po yan. Kaya mga tambay, kung ang seryoso lang po ang ating gobyerno, lalo-lalo po ang sinasabi po nag-iimbestiga na House of ang Senate, lalo-lalo ang Blue Ribbon Committee, marami pong matutuklasan ang mga Pilipino at marami pong mapaparusahan, mga kabayan, kung may pangil ang batas natin. Kung walang pangil ang batas natin, wala rin pong saysay ang magiging investigasyon at wala rin pong makukulong, mga kabayan. At kung may makulong man, mga kabayan, baka isa rin po itong tinatawag na house arrest at hospital arrest. Katulad po na nangyari sa iba, mga kabayan. Pero sa ngayon, napakalalim po na involvement nito, mga kabayan. Ito pong pagtakas ni Saldico, mga kabayan, malaki po ito. Malaki po itong anomalya, mga kabayan. Kaya yung sinasabi nga po natin, ito po ay galamay pa lang. Wala pa po sa ulo, mga kabayan. Malalim po ito. Marami pa po itong makakalkal. Galamay pa lang ito. Marami po ito. Lalo-lalo po yung mga nag-iiyakan at nagyayaw-yawan sa Kongreso, mga kabayan. Napakarami din po dapat silipin dyan, mga kabayan. Yung pumirma po sa impeachment ng Vice President ay mahigit 200 plus po yun. Sa tingin nyo, yung 200 plus na pumirma sa impeachment, walang anomalya yon, mga kababayan? Walang mga extraordinary sa mga pondo nila yon, mga kababayan? Marami po dyan party list na dapat silipin kung gaano kalaki ang naibigay na budget dyan. Nakita nyo po ba ang party list ng Makabayan Black, mga kababayan? Nakita nyo po ba nagyayaw-yaw? Kahit ngayon, binabatikos po ba nila? Ang pera ng Pilipinas ay may protection po ba ngayon at binabatikos nila? Ang malaki po nating tanong ngayon,
kung yung party list ng Bicol, ako Bicol party list, at ang BHW party list ay nalagyan po ng napakalalaking budget, mga kabayan, na hindi naman po tama para sa kanila. Sa tingin po ba natin, ganun din po ba ang mga party list na kaalyado ngayon ng speaker? Kaya po nananahimik ay malalaki rin kaya ang inilagay nilang budget sa mga party list na ito, katulad po ng Makabayan Black. Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya dapat po itong maimbestigahan ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, si Saldico bigla po nagkasakit, mga kababayan, dahil po sa dami niya po sasagutin na bilyon-bilyon piso na nawawala po sa pera ng mga Pilipino. Kaya pala dumadami ang Ghost Project at may hinang klaseng proyekto ng bansa magmula po nang sila'y pumasok. Dahil ang pera pala ng Pilipino, ang pera ng taxpayer, mga kababayan, ay nailalagay yata pala sa kanilang malalaking vault, sa kanilang mga mansyon. Ibang klase po. Pera ng Pilipino. Kaya po ang Pilipino, nagdurusa po, nilulubog sa baha sa mahihinang klaseng proyekto nila. Dahil ang pera natin, pag hinawakan nila, sigurado na pala, mga kabayan, na ang malaking porsyento nito ay nasa kanilang vault umano. Kaya napakadali nilang lumipad ng bansa. Mapakadali nilang magpagamot sa ibang bansa dahil sa dami pala ng kanilang pera, mga kababayan. Hindi na pala sila maghihirap. Samantalang tayong ordinaryong Pilipino, pag nagpagamot sa Pilipinas, tinatanggalan pa nila ng subsidy ang PhilHealth, mga kababayan. Unbelievable ang gobyerno ito. Ganyan po ang ginawa po sa pera natin, mga kababayan. Pagka po nagkaipitan na, tatakbuhan na po tayo. Anong klaseng mga politiko ito, mga kababayan? Ito po ba ang mga lingkod bayan na makapilipino? Mga kababayan, tatakbuhan ka. Pagka sila na ang iimbestigahan, tatakbuhan ka na at bigla na magkakasakit ang mga demonyong ito, itong mahindot na ito. Kaya nakita nyo po, tamang-tamang sinabi ni dating Pangulong Duterte, ang mga tao na ito, ang institusyon na ito, ang pinakabulok, pinakaratin, di ba? At pinakakorap na institusyon sa ating bansa, yang dalawa na yan. Hindi po ba? Sinabi po ni dating Pangulong Duterte yan dahil nga po, diyan po nag-uumpisa ang korupsyon ayon sa ating dating Pangulong Duterte. Nagkakatotoo na po, mga kababayan. Nagkakatotoo na, mga kababayan. Muli po, mga tambay, talaga pong dadanasin po ng ating bansa yan. Dahil yung sinasabi nga po natin, pagka kurap ang puno, hanggang baba, hanggang ugat, ay kurap po yan. Hanggang baba, magiging kurap po. Pagka kurap ang puno, mga kabayan, pati ang kanyang mga dahon. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating pong mga subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po, mga kababayan. At siyempre po, shoutout din po sa mga kababayan natin na nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyo, sa inyong lingkod. Shoutout po, thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Sharpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hersio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, kay Bea Chichiyoko, thank you po sa inyo, at kay Ma'am LB at kay Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po, mga kabayan, sa inyo po mga tulong at biyaya na pinagkakalob. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung dalangin po natin at dasal na maingatan po ang ating dating Pangulong Duterte na mabigyan pa po siya ng buhay at lakas
at siyempre po makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. At ganoon din po ang ating Vice President na maingatan po siya, mga kababayan. Maraming salamat po sa dasal at panalangin, mga kababayan. At tayo din po mag-ingat at tayo rin po magdasal na tayo po maingatan at ang ating pong buong sambahanan. Thank you po, mga kababayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.